What's up mga kababayan, news that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin o pakinggan itong nagbabagang balita. Kahit anong tago nila o pamimeke na gawin ng mga bangag, makikitaan naman pagdating sa mga views o mga sumusuporta na mayroon ang mga ito. Namantakin nyo yung mga kababayan dito sa ginawang proclamation rally pa lamang ng mga Duterte, nakakuha na agad sila ng 1.9 million views habang ang proclamation rally naman ng mga bangag hindi man umabot sa 100,000 views di umano na nasa 59,800 lamang ang nakuha nilang simpatsya o views sa taong bayan. Grabe naman yan. Na talagang gustong-gusto na ng taong bayan na may balik muli ang mga Duterte upang magkaroon muli ng maayos at magandang pamahalaan. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, dito pa lamang sa pagsasama-sama ng mga INC vote, KOJC vote at ang mga taga Mindanao panalo na agad ang mga ito. Paano pa ang mga bandang Luzon at Visayas na maka-Duterte rin? Kung kaya naman ang siste ngayon baka dayain ang nasabing eleksyon at ang ipasok nila ang kanilang mga bata. Naku naman po. Kaya kailangan natin magmasid at maging matalino sa nasabing eleksyon na napaka-critical nito sapagkat sa presidential election ang magbabanggaan talaga walang iba kundi si VP Inday Sara at itong si Tambalos Romualdez na manok ng mga bangag. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Noong panahon na umupo si Presidente, kung mas mababa ang presyo ngayon ng pagkain, iboto natin yung mga kandidato niya. Nakikita mo naman, talagang almost hindi na kaya. Hindi kaya ng tao. Bukod pa rito, ay muli rin niyang tinawag si Marcos na lulong sa droga. Meron isang presidente na talagang bangag. Hindi naman buang. Pero yung bisyo ng droga, long term yan. Maging ulol si Marcos. Naku. Kung maybe constant use of heroin, aabot pa siguro siya ng 80. Pero pagdating sa panahon na yan, hindi na siya gumagalaw. Either nakatindig lang yan sa kwarto niya. Sa kabuuan ay umabot ng 6 na oras ang proclamation rally ng Duterte senatorial candidates na ginanap sa San Juan City. Sa kanyang mensahe ay nabanggit din ng dating Pangulo na posibleng mangampanya ang partido sa Lawag, Bicol, Cebu at Zamboanga. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Troy Gomez nag-ulat, SMNI News. Ayan, partner. Ayan, yung sinasabi natin yung Team Suka napaganda patuloy. Alam mo, hanggang dulo yan. Pipigayin namin yung content na yan, yung topic na suka na yan. Actually, tinatawag na nga namin ng team natin na Team Suka. Talagang damaging yung ginawa ni BBM na ganyan. Isa yan sa magpapanalo straight PDP. Yung binanggit mong Team Suka. Kamali siya din, partner. Kamali Pasok na pasok sa banga yung Kumbaga hindi na siguro ina-expect na ganito mangyayari. Akala niya papatok sa tao dahil ganito, nagiging parang rin siya parang cool kid ba? Yung parang kanto-kanto boy. Hindi kasi bagay Ang masirap kasi dito, partner, hindi niya alam kung ano yung mga kahulugan niyan, kung paano sinasabi, saan banda sinasabi, o anong sitwasyon sinasabi. Hindi naman kasi niya pinagdaanan yan. Kumbaga pilit na pilit, partner, ang pagkakabigkas niya. Si Marcos, hindi na talaga dapat nagsasalita. Alam mo yung sabi mong hindi kasi siya yun. Labas po talaga sa karakter ni Marcos yung ganyan na magkaka-influence. Alam mo, si BBM is all name. He is overrated. Ano lang siya talaga? Pangalan lang. Apelyido lang. Yan lang si BBM. Yan lang siya. Kaya sabi ko overrated. Alam mo, nakakita na kayo. Halimbawa, pagkalabas sa atin, may bago. May bagong labas, halimbawa, bagong milk tea, pinipilahan. Yes. Tapos yung pilahan, pag tinikman. Kaya nga tayo nabudol mga kababayan dahil sa kanyang apelyido na Marcos na buong kala natin ibabangon niya ang kanyang pamilya sa mga maling paratang pero anong nangyari mga kababayan? Pinatutuhanan pa niya na talagang sila kurakot o magnanakaw na pamilya. Grabe. Anong comments niyo po doon mga kababayan? Paki-comment nga sa ating comment section ng ating mapag-usapan. Hindi masarap? Hindi naman pala masarap Ano lang, overrated. Same thing dito kay kay Marcos, Kay Marcos. Wala talaga. At ito patunay, partner. Yung patunay kung sino ang tinatangkilik ng tao.
Di ba yung proclamation kahapon, mayroon tayong comparison ng views? Tingnan Oo. natin. Tingnan natin. Oo. Comparison ng views. Ito yung proclamation kahapon compare doon sa... Mga nanonood, no? Ang layo Hindi yung kay muna, yung kay Pastor Apollo Kibuloy, mas nauna naman yun eh. Baka meron tayo. Yung, Kasi ito pong yung proclamation ni Marcos at proclamation ni nung kay PRRD team, talagang ang layo. Doon pa lang sa views, kita mo na. At ito binali sa ano to, sa ibang sa ibang bayarang media, sa ibang mainstream media. Ayan Hindi SME na yan, Hindi po SME na ito, Hindi po SME na yan. Kumbaga, sige partner, ikaw muna. Titignan mo sa views, hindi lang yan. Diba? Diyan pa lang kita mo na, pati yung sabay na nag-speech sila, ang layo ng views, ang layo ng engagement. Even the whole team of Team Sinusuka compared to the proclamation of Pastor Kibuloy, ang layo. Ang layo. Ibig sabihin, yan partner, ito naman yung proclamation ni Bongbong Marcos at compare ng proclamation ni PRRD. Ito sa Iloilo ata ito eh. Kasi nagkasabay din, nung araw na yon, Iloilo, tsaka proclamation ng It's just like PDP Laban. night and day. Night and day, oo. Ang layo, 1.5 sa 30,000? Ay, 59,000? 59,800. Ang layo, ilang percent yan? Not even 1%. Oo. Tsaka ito partner, no? Nung panahon ni Pangulong Duterte, no? Yung nagkakampanya sa kanyang mga kandidato, ang tataas lagi ng views. Hindi talaga bumababa. At yung trend ni PRRD, mula pagpasok niya, mababa yung ratings niya, di ba? Hanggang sa tumaas na tumaas, pababa na siya, lalo pang tumaas yung ratings niya. Ganon si PRRD. Kabalik dito sa mga nangyayari kay Bongbong Marcos. Kaya nga po magsama-sama lang ang mga INC, KOGC at mga taga Mindanao talagang dito pa lamang panalo na, no? Kaya yung slate ni Bangag, kapag may nanalo sa kanila, katakataka na yun mga kababayan. Baka mangyari pa dayain pa ang eleksyon. Ako naman po, wag naman sana. Isipin mo kanina si Pastor. Tapos tumanga ito. Ako siguro mas maganda para makatulong doon sa Team Sinusuka. Sama na nga nila si Speaker Martin. Para talagang lumakas kayo ng todo. Ayan. Formula. Para isang bagsakan na. Lahat na sila. Si Lisa Marcos, sama na nila Si Lisa Marcos, sama na nila. Para, di ba? Yun naman talaga yung gusto nilang mangyari. Maganda yun. Inano sila ni VP Sara. Alam ko, excited itong PDP na itaas ang kanilang kamay ni VP Sara. Talagang alam naman natin ang impact ng Duterte. Kahit anong sasabihin nila, bumababa. Alam mo, itong mga dilaw, paulit-ulit nila yan. Alam ko yung spin na ginagawa ng dilaw. Bumababa na daw ang trust rating at popularity nitong si VP Sara dahil sa nangyayari. Ako, hindi ako naniniwala doon. I'm sure kung itataas ni VP Sara ang kamay ng mga yan, mag-uunahan pa yan. Talagang gusto nila. Diba? Kasi alam natin, ang PDP, ang aiming, tayong mga DDS aiming for VP Sara na maging presidente. At yung kabilang kampo naman, yung kay BBM, they are aiming for Speaker Martin to be their next president. So yan talaga maglalaban ngayon. Diretsuhin na po natin. So babalikan ko yan. Magpataas kayo ng kamay kay PRRD at kay VP Sara. Malaking tulong po talaga yan dahil talaga namang maraming susuporta kasi kung ayaw mo talaga ma-impeach si VP Sara, go straight for PDP. Boto po natin yan. Sa kabilang panig naman, magpataas din kayo ng kamay kay BBM tsaka kay Speaker Martin. Para magaya kayo dun sa dilaw na mainodoro. Nagpapagawa pa naman ako ng Inodoro. Anyway, partner, sinabi mo, di ba, yung mga naninira, mababa ang rating. Sila din naman yan. Paulit-ulit na naman. Ito yung mga tao na mga anti-Duterte talaga. Wala tayong magagawa dyan. Kahit ano pa ang gawin ng mga Duterte, kahit tumaas pa ang rating ni Duterte, ang sasabihin niyan, mababa. Kasi nga, sila ay anti. Pabayaan na natin sila. Basta ang importante, alam natin kung anong tunay na nangyayari, ano ang tunay na nagaganap, ano ang nagawa ng mga Duterte, sino ang may matinong hangarin sa ating bansa, at sino ang talagang nanggamit lang, at sino ang may balak na paunlarin ang ating bansa, partner. All the signs, partner? Talagang pointing doon sa mga PDP. Kasi lahat, di ba? Yung kasinungalingan, nafa-fact check ng Dahil sa views pa lang, kita mo, ang layo Malayo. Di ba? Tapos isipin mo, ang lumalabas sa survey ay si Senator Bongo at si Bato sa PDP, sa karamihan sa kanila. Pero pag tiningnan mo sa views, ang layo. Ang layo. Di ba? Diyan mo ba mapatunayan, partner, na sinungaling yung survey na yan? Alam mo, pati mga... Di nila matanggap, pati yung mga survey, dinadaya nila para ipampalubag loob sa kanilang sarili, no? At tong mga survey na tong mga kababayan, huwag kayong maniwala sapagkat binabayaran lamang yan ng mga sdik ni Bangag. Bangagers, vloggers, nakikinabang ngayon. Sigurado ako, gustong-gusto nila i-discuss ngayon si PRRD. Oo. Try nyo.
Diyan sa mga vloggers, try nyo i-discuss si BBM. Kung may manonood sa'yo. Kung may views kayo. Meron pa ba? I'm sure ang i-discuss at i-discuss nyo si PRRD. PRRD. Meron pa ba vlogger doon? Di ba wala na ako napapanood? Meron pa ba? Uy, maawa ka naman sa kabuhayan nila. Sorry. O, siyempre, baka mamaya wala nang makain yung mga yan. So anyway, mga kababayan, samantala, hapon, marami na naganap. Pero ngayon, kumustahin natin yung alamin natin ang pinakabagong kaganapan ng mga aktibidad ng mga kandidato sa pagkasenador para sa 2025 midterm elections mula kay Almar Forzuelo. Hindi napahuli ang mga senatorial candidates sa pagpapaabot ng kanilang Valentine's Day greeting sa publiko. Iba't ibang estilo ang kanilang ginamit upang iparamdam ang pagmamahal sa kanilang mga taga-suporta ngayong araw ng mga puso. Si Senator Bongo ay naghatid ng kanyang pagbati sa pamamagitan ng isang simple ngunit makahulugang merienda, buko munggo ice cream, kasama ang isang matandang ice cream vendor. Samantala, kahit abala sa pangangampanya, si Atty. Raul Ambino ng PDP Laban ay hindi nakalimot magpaabot ng Valentine's greeting habang nasa biyahe patungo sa kanyang susunod na destinasyon. Sa Cavite naman, mas espesyal ang selebrasyon ng Senator Francis Tolentino matapos siyang makilahok sa isang mass wedding sa Dasmariñas kung saan maraming bagong mag-asawa ang kanyang nasaksihan sa kanilang pag-iisang dibdib. Samantala, hindi rin napahuli sa pangangampanya si Colonel Ariel Querubin na nagtungo sa La Union upang makipagkita sa kanyang mga taga-suporta. Sa Lucena City, Quezon Province, pinili ni Bam Aquino at Heidi Mendoza na ipagdiwang ang Valentine's Day kasama ang mga mamamayan doon. Yan ang mga huling kaganapan mula sa mga kandidato ngayong Pebrero 14. Manatiling nakatutok para sa iba pang updates sa nagpapatuloy na kampanya ng mga lalahok sa May 2025 midterm elections dito lang sa SMNI. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal Almar Forzuelo, SMNI News. Ayun, panatang mo partner. So, wala ka sa, alam mo, Senator Tolentino, sayang ka. But anyway, maganda nga yung nangyari ngayon dahil lumabas ang tunay mo. Kasi talagang iniwan mo yung kampo. Buti sana kung kaya mo iniwan ng PDP dahil meron kang magandang dahilan at lumipat ka sa mas maayos. Pero kita mo naman, parang nasa langit ka na, lumipat ka pa sa impyerno. Ito, matatalo to si Tolentino. Yes. Mahina ka na dati. Sumama ka pa dyan. Sa mahina. Pero alam mo, nilaglag to Gusto ko lang i-discuss. Nilaglag mismo si BBM ng kanyang team. Dahil dito sa suka-suka issue na ito, no, sila mismo nag-usap na hindi na sila pupunta sa negative campaigning. Iba daw yung opinion ni BBM at iba yung sa kanila. So sa madaling salita, ito si BBM ay talagang walang influence. Hindi siya nakakatulong. Ito yung binabanggit ko pa kanina pa na talagang panira lang ito si BBM. Alam mo kasi si Erwin at saka si Tito Soto yung nakita ko nandoon. Malalakas mataas yan so far sa survey. Mabuti pang hindi na kayo sumama dyan sa team na yan dahil lalo kayong pasasamain yan. Pero mabuti nga, dyan na lang kayo nang sabay-sabay kayong lumubog. Yes. At yun na nga mga kababayan, narinig natin itong nagbabagang balita sa oras na ito na talaga nga namang napakalayo ng impluensya ni Tatay Digong dito sa mga bangag, no? Na kahit anong gawing pamimiki ng mga ito, pagdating sa views at surveys, hindi makakailan na ang mga Duterte pa rin ang gusto ng taong bayan. Na sana nga magtuloy-tuloy na maibalik muli ang mga ito. As always, mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa ating next vlog. Huwag niyo po sana nakalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Maraming po salamat mga kababayan. Ingat and God bless.